Kamusta mga tropa? Welcome to my channel. In this episode ay samahan nyo akong bumiyahe sa Food Panda. First time ko nga palang bumiyahe ngayong taon. Medyo matagal-tagal din akong hindi nakabiyahe. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasubscribe naman sa ating channel mga katropa. Maraming salamat. Isang tip nga pala mga katropa, kapag matagal kang hindi babiyahe sa Panda, dapat iwanan mo yung wallet mo ng positive. Huwag kang mag-iiwan ng remittance o yung mga nakolekta nating cash na hindi mo i-remit sa 7-Eleven or sa GCash. Kasi ang hindi pagre-remit ay nakaka-suspend or nakaka-offboard. Sayang din ang account natin kung hindi natin iingatan. Lagi rin natin i-check ang account natin sa Panda, lalo na kapag may mga bagong agreement na kailangan nating i-click para naman maingatan at makip natin ang account natin. Katulad ko, isa akong OFW. Every time na uuwi ako sa Pilipinas, kapag meron akong bakanting oras, ay nakakabiyahe pa rin ako sa Panda. Napakagandang side hustle nito at extra income. Isa sa mga nagustuhan ko bilang Food Panda rider is yung pwede kang pumili ng location at pwedeng dun ka lang bumiyahe sa lugar mo para kabisado mo at hindi ka nalalayo. Napaka-flexible din ng oras. Pwede kang bumiyahe anytime basta meron pang shifts na available dun sa area na gusto mong pagbiyahihan. Ang pagiging Food Panda rider is freelance agreement siya. So, ibig sabihin, walang commitment na kailangan bumiyahe ka palagi. Pwede kang bumiyahe lang ng isang beses or pwede mong araw-arawin kung gusto mo tong gawing full time. Pwede mo rin tong gawin kapag may bakante kang oras basta meron pang available na shifts or schedule. Para nga pala sa nagtatanong, pwede bang isang beses ka lang babiyahe? Pwede bang hindi ka bumiyahe? Pwede bang araw-araw kang bumiyahe? Lahat yan pwede guys, kasi nga freelance agreement ang pagiging Food Panda rider. Basta wag kang mag-iiwan ng negative sa wallet mo, ibig sabihin wala kang atraso kay Panda. Lagi mong gawing zero balance or positive ang wallet mo para laging activated, at lagi mo ring i-check ang account mo para naman kapag merong bagong contract or agreement ay makakapag-click ka ng agree at hindi ma-deactivate ang iyong account. Isa pa sa nagustuhan kong feature ng Food Panda Rider app ay etong post request or break time. Anytime na bumabiyahe ka at gusto mong mag-break time, basta wala kang ongoing delivery ay pwede. Madaming beses ko rin nagamit tong break time na to, lalo na nung bago pa ako Food Panda Rider. Ang gamit kong cellphone is mabilis pang malobat at wala pa akong power bank. So kinakailangan kong mag-break time para makauwi at mag-charge muna. Meron ding time na pagka-deliver ko ay biglang na-flat ang aking gulong at kailangan ko munang pumunta sa vulcanizing shop. Marami pang pwedeng maging dahilan na kakailanganin mo ang break time kapag biglaan mong kailangang umuwi o may kailangan kang gawin, ay pwedeng kang mag-post request. Kaya naman gustong-gusto ko ang feature na to dahil dito mararamdaman mo na hawak mo talaga at flexible ang oras mo sa pagiging Food Panda rider. Isa pa sa mga gusto ko ay ang offer swap. So kapag meron kang shifts or schedule at meron kang bigla ang lakad or kailangan mo munang i-cancel ang biyahe mo sa Food Panda, ay pwede mo itong i-offer swap para makuha ng mga ibang Panda riders na gustong bumiyahe sa oras na yun. Pero dapat ay 2 hours before ng biyahe mo ay ma-offer swap mo na siya. Dahil kapag malapit na ay hindi ka napapayagan ng system ni Panda na i-offer swap ang biyahe mo. Kada maglalagin ka nga pala sa yung Panda Rider app ay kailangan mo muna ang selfie verification. Nire-register ni Panda ang mukha natin for security reasons. Iwasan din nating ilagin ang ating Panda Rider app sa magkaibang cellphone at magkaibang lugar ng sabay. Dahil kapag na-detect ito ng system ni Panda ay posibleng maging restricted ang iyong account. Lagi rin nating i-check kung may bagong update sa ating Panda Rider app. Kung ikaw ay naka-Android, ay check mo lang sa Google Play Store. Kung ikaw naman ay naka-iPhone, i-check mo lang sa iOS Apple Store. Isa sa mga sign na kailangan natin ng update ay kapag naghahang ang ating Panda Rider app. Lalo na kapag may mga bagong features, kaya kailangan ay lagi tayong updated. 30 minutes bago ang biyahe mo ay pwede ka nang mag-time in sa Panda. Pero dapat ay nasa area ka para malaman mo kung saan ang area mo ay makikita mo ang mapa na magkukulay blue. Sa mapa ng Food Panda Rider app ay makikita mo yung mga kulay pula. Yan ang hint map. Diyan mabilis pumasok ang mga order. Kusang papasok sa atin ang mga order at may option tayo para i-decline at para i-accept. Meron itong time limit, kaya kapag hindi mo ito in-accept ay mag-auto-decline ito at mapupunta ang order na to sa ibang riders. Makikita mo rin dito ang details kung saan ang pick up at kung saan din ang drop off. At nakalagay din dito kung magkano ang delivery earnings na kikitain mo kapag na-complete mo na ang delivery. Pag na-accept na natin ang order ay pumunta na tayo sa vendor para mag-pick up. Pwede natin i-click ang logo na ito para gamitin ang Waze or Google Map. Or pwede rin natin gamitin ang mapa ng Panda Rider app. Pag nakarating na tayo ay click lamang ang arrive at the vendor.
Sa pag-pick up naman ng order ay double check natin ang order number para ma-double check natin at masigurado na tama ang pipick upin natin. Nire-require din ni Panda na picturean natin ang item bago natin i-confirm ang pick up. Kapag na-pick up na natin ang order ay pwede na nating puntahan ang customer. Dito natin makikita ang pin map location at para gamitin ang Google Map at Waze ay i-click lamang natin ang logo na ito. Pwede rin naman natin gamitin ang mapa sa Roadrunner app. Makikita mo rin dito kung ito ay collect cash or paid online. Kapag paid online ay kusang papasok nito sa system ni Panda at kapag collect cash naman ay kailangan mong kolektahin ang bayad ng customer at i-remit mo ito pagkatapos ng biyahe mo sa 7-Eleven or through GCash. Pwede mo ring tawagan ang customer para lang i-confirm kung tama ba ang pin map location or kung gusto mo siyang i-update sa status ng kanyang order. Para naman i-chat or i-update ang customer ay i-click mo lamang ang icon na ito. Food Panda po. Pagdating mo naman sa drop-off location ay i-click mo lang ang arrive at the customer. 239 po. Sa pag-confirm natin ng drop-off ay huwag natin kalimutang picturean para meron tayong proof of delivery. Eto nga nakalimutan ko dahil nagbilang ako ng sukli kaya pinicturean ko na lang yung gate ng customer. Dito naman sa ating Panda Rider app wallet makikita natin yung ating mga collection. Etong mga collection na to ay ang mga bayad ng mga customer. At ito ang kailangan nating i-remit or i-cash out sa 7-Eleven or pwede rin naman through GCash pagkatapos ng ating biyahe. Bawat makukomplete nating delivery, makikita natin sa payments ng Panda Rider app ang ating delivery earnings. At kinabukasan ay papasok ito sa ating Roadrunner app wallet. At may makukomplete tayong delivery at hindi ka pa pinapasukan ng bagong order, mas magandang pumunta agad tayo sa Hinomap or dun sa may kulay pula sa mapa. At kung sakali man na may biglaan kang lakad habang nasa kalagitnaan ka ng iyong biyahe, basta wala kang ongoing delivery ay pwede kang mag-break time or mag-pause. So hanggang dito na lang muna guys. Biyahe muna ako. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga tropa, ride safe!